Isang mapagpalang pagkakataon sa inyong lahat. Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Halina't buksan natin ang ating mga puso sa isang kwentong susubok sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Sabi nila, may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan. Pero paano kung ang isang lihim na yon ang siyang humahadlang sa iyong pinakamalaking kaligayahan? At paano kung ang katotohanan ay buhay pa pala? Bukas na ang anibersaryo niya. Ang mga salita ni Clarice ay parang yelo na gumuhit sa katahimikan ng kanilang hapagkainan. Natigilan si Rafael. Ang tinidor na hawak niya ay marahang bumagsak sa plato. Lumikha ng isang matinis na tunog na waring gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. 7 taon. 7 taon na pero ang sakit ay parang kahapon lang. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang sumagot. Gusto mo bang samahan kitang bumisita sa puntod niya? Pagpapatuloy ni Clarice, ang boses ay malambing. Ngunit para kay Rafael, may talim na nakatago sa bawat pantig. Ito ang kanilang ritual. Bawat taon, ang paalala. Ang paalala na wala na si Marieli. At ang paalala na si Clarice na ang nasa tabi niya ngayon. Naalala niya ang hapagkainan nila noon ni Marieli. Puno yon ng tawanan. Puno ng kwentuhan tungkol sa mga pangarap nila. Ngayon, ang mesa ay malawak, malamig, at ang tanging naririnig niya ay ang paghinga nilang dalawa ni Clarice. Medyo masama ang pakiramdam ko, sabi ni Rafael. Ang boses ay halos pabulong. Iyon na ang pinakamadaling palusot. Mauuna na ako sa study. Tumayo siya, hindi na hinintay ang sagot nito. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni Clarice na nakatitig sa kanyang likuran. Isang titig na hindi niya maintindihan. Pag-aalala ba? O tagumpay? Sa loob ng kanyang study, ang kanyang santuwaryo, isinara niya ang pinto. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso na biglang bumilis ang tibok. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa, binuksan ang isang nakatagong drawer sa ilalim. Naroon ang nag-iisang larawan ni Marieli na itinago niya. Nakangiti ito. Ang mga mata ay nangungusap ng purong kaligayahan. Sa buhok nito ay nakasukbit ang isang simpleng suklay na gawa sa kahoy. Ang suklay, kinapa niya ang kanyang bulsa, isang ugali na hindi nawala sa loob ng 7 taon. Umaasang makakapa ang pamilyar na hugis nito. Pero wala. Iyon ang multo na bumabagabag sa kanya. Ang palaisipan na hindi nagpatulog sa kanya gabi-gabi. Sinabi ng mga pulis na natagpuan ang lahat ng gamit nito sa lugar ng aksidente. Ang bag, ang pitaka, ang hikaw. Pero hindi ang suklay. Ang suklay na siya mismo ang gumawa para dito. Ang suklay na isinumpa nitong hinding-hindi iwawala. Paano maaaring maglaho ang isang pirasong kahoy na parang bula? Bigla, narinig niya ang pagring ng telepono ni Clarice mula sa labas. Narinig niya ang mga yapak nito na papalayo at ang boses na bumaba, halos isang bulong na lamang. Sino ang kausap nito nang ganito kagabi na? Itinaboy ni Rafael ang isiping yon. Wala siyang pakialam. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang ilibang ang sarili. Naghahanap siya ng mga disenyo para sa isang bagong project, isang community resort. Nag-type siya sa search bar, Philippine Fiestas. Lumabas ang daan-daang litrato, mga makukulay na parada, mga ngiti, mga selebrasyon. Pinagdaanan niya ang mga ito, halos wala sa sarili, hanggang sa isang larawan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang fiesta sa isang hindi pamilyar na probinsya. Isang malabong kuha ng maraming tao. Pero sa gitna ng damdong, may isang maliit na batang babae. Nakatalikod, masayang tumatalon. Hindi ang bata ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang bagay na nakasukbit sa buhok nito. Isang simpleng suklay na kahoy na pa-zoom in siya. Malabo ang imahe, pero ang hugis, ang kurba, ang kulay ng kahoy, alam niya.
kilalang kilala niya. Naramdaman ni Rafael ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot at nakasentro na lamang sa malabong imahe sa kanyang screen. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang gustong kumawala. Imposible! Bulong niya sa hangin. Imposible! Ang singasing ng mantika sa kawali at ang mahinang kumpas ng sandok, ang musika sa tahanan ni Nena. Ito ang mundong binuo ni Elisa sa loob ng 7 taon. Isang mundo na amoy ginisang bawang at bagong saing na kanin. Isang mundong ligtas. Elisa anak, pakilagyan mo nga ng sabaw itong si Mang Carding, sabi ni Aling Nena, ang matandang may-ari ng karinderya na kumupkop sa kanya. Opo, nay, sagot ni Marieli, ngumiti sa matandang customer. Kinuha niya ang mangkok at sinalinan ito ng mainit na sabaw ng sinigang. Sa bawat galaw niya, mayroong liksi at kasanayan. Hindi na siya ang Marieli na lumaki sa yaman. Siya si Elisa, ang mahusay na katulong ni Aling Nena, ang babaeng kilala ng buong barangay ng Santa Esperanza sa kanyang masarap na luto at sa kanyang 3 anghel. Sa isang sulok ng karinderya, naglalaro ang 3. Si Lito, ang nag-iisang lalaki, ay seryosong nag-aayos ng mga tansan. Si Lira, na kamukhang kamukha niya, ay nagdo-drawing. At si Lani, ang bunso, ay masayang isinusuklay ang buhok ng kanyang manika gamit ang isang maliit na suklay na kahoy. Ang suklay na iyon, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanila sa nakaraan, ang nag-iisang pamana mula sa kanilang ama. Mama, tawag ni Lani. Lumapit sa kanya at ipinakita ang manika. Look, Mama, maganda na si baby. Hinaplos ni Marieli ang buhok ng anak. Oo, anak, ang ganda-ganda naman ng baby mo. Mama, muling sabi ni Lani. Ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. Yung papa po ba natin? May suklay din po siya? Ang simpleng tanong ay parang punyal na tumusok sa puso ni Marieli. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Paano niya sasagutin yon? Paano niya ipapaliwanag ang isang lalaking hindi na niya alam kung maaalala pa sila? Ang papa ninyo. Simula niya naghahanap ng mga salita. Nasa malayo siya, anak. Nagtatrabaho siya para sa inyo. Ito na ang laging sagot. Ang sagot na sana ay sapat na. Bago pa man makapagtanong muli si Lani, dumating si Aling Nena na may dalang 3 baso ng palamig. Oh, mga apo, tama na ang laro. Merienda muna. Nakangiting kinuha ng mga bata ang inumin. Ligtas na naman siya sa ngayon, ngunit hanggang kailan? Nang gabing iyon, matapos isara ang karinderya, naupo sila sa maliit na balkonahe. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga kuliglig ang tanging ingay. May napansin lang ako, Elisa, sabi ni Aling Nena habang nagkakape. Ilang araw nang may itim na sasakyan na pabalik-balik dito sa may kanto. Hindi naman taga rito. Nanigas si Marieli. Baka po may bisita lang sa kabilang bahay, Nay? Siguro nga, sagot ng matanda. Pero ang mga mata nito ay nagsasabing hindi ito kumbinsido. Bago matulog, gaya ng dati, dinala ni Marieli ang mga anak kay Aling Nena. Isa-isa, kinuha ng mga bata ang kamay ng matanda at inilagay sa kanilang noo. Pagmamano. Isang kaugaliang siniguro ni Marieli na matututunan nila. Good night po, Lola Nena. Sabay-sabay nilang sabi. Pagpalain kayo ng Diyos, mga apo ko. Sagot ni Aling Nena. Ang puso ay puno ng pagmamahal. Sa kanilang maliit na silid, habang mahimbing nang natutulog ang 3, pinagmasdan sila ni Marieli. Ang mga mukha nila ang kanyang lakas. Ang kanilang kaligtasan ang kanyang buhay. Ngunit ang anino ng nakaraan ay laging nariyan, nagbabantay. Hating gabi, napabalikwas ng bangon si Marieli. Ang kanyang paghinga ay habol, ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Isang panaginip, ang parehong masamang panaginip
Nasa isang madilim na lugar daw sila at hinahabol sila ng isang babae. Hindi niya makita ang mukha nito, pero kilala niya ang malamig na boses. Ang boses na bumulong sa kanya sa ospital noon. Akin lang si Rafael. Ang boses ni Clarice. Sa panaginip, natagpuan sila nito. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na natutulog. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot. Isang takot na may pangalang Clarice. Paulit-ulit na pinipindot ni Rafael ang zoom button, ngunit wala itong magawa. Ang imahe ng bata at ng suklay ay lalong lumalabo. Nagiging mga walang kwentang parisukat ng kulay sa screen. Isinabunot niya ang mga daliri sa kanyang buhok sa frustrasyon. Nandito na, nasa harap na niya, ngunit hindi niya maabot. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang bawat kilos niya sa computer na ito, sa teleponong ito, ay maaaring masubaybayan. Sa loob ng 7 taon, para siyang ibon sa loob ng isang gintong hawla na pagmamay-ari ni Clarice. Ngayon, kailangan niyang makahanap ng paraan para makalipad palabas nang hindi nito namamalayan. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang mukha mula sa nakaraan. Mang Jess, ang matandang driver ng pamilya nila. Ang taong mas matagal pa sa serbisyo kaysa sa kanyang edad. Ang taong laging may dalang candy sa bulsa para sa kanya noong bata pa siya. At ang taong bigla na lang tinanggal ni Clarice ilang linggo matapos ang aksidente. Sa hindi malamang dahilan. He's getting too old for the job, sabi nito noon. Pero alam ni Rafael na hindi iyon totoo. Si Mang Jess ay malakas pa. At higit sa lahat, tapat ito sa kanya. Tapat ito kay Mariely. Kinakabahang tumayo si Rafael. Nagtungo siya sa isang lumang aparador kung saan nakatago ang mga gamit niya mula sa dati niyang buhay. Ang buhay kung saan kasama pa niya si Mariely. Sa ilalim ng mga luma ng libro, naroon ang isang luma at makapal na planner. Binuklat niya ang mga pahina nito, ang alikabok ay nagpaubo sa kanya. At doon, sa huling pahina, sa ilalim ng important contacts, nakasulat ang isang pamilyar na pangalan, Mang Jess, at ang numero nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-alinlangan siya. Ang pagpindot sa call button na ito ay isang pagsuway, isang paghakbang sa dilim. Pagkatapos ng 7 taong pananahimik, ito na ang kanyang unang hakbang. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Nagring ito ng 1 beses, 2, 3. Aalisin na sana niya nang biglang may sumagot. Hello? Isang garalgal na boses ng isang matanda. Mang Jess? Tanong ni Rafael. Ang puso niya ay kumakabog. Ilang segundong katahimikan. Tila nag-iisip ang nasa kabilang linya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa boses ni Rafael. Nawala ang pagiging pabulong. Napalitan ito ng determinasyon. Mang Jess, ako nga po ito. Pwede po ba tayong mag-usap? Personal. Importante po. Sir, delikado po. Sagot ng matanda. May takot sa boses. Alam ko po, sabi ni Rafael. Kaya kailangan ko po ang tulong ninyo. Meron lang po akong gustong itanong. Tungkol sa aksidente. Muling katahimikan. At nang magsalita si Mang Jess, ang mga salita niya ay nagpatindig ng balahibo ni Rafael. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo noon pa, sir. Pero tinakot nila ako. Bago pa man makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Clarice, may dalang 1 tasa ng tsa. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Sino ang kausap mo, mahal? Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Rafael. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Clarice ng isang pilit na ngiti. Si Attorney Salcedo lang, mahal. Pagsisinungaling niya,
Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Tumawag lang para i-confirm yung meeting bukas. Alam mo na, trabaho. Pinagmasdan siya ni Clarice ng ilang sandali. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumango ito, ang matamis ng ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Ganoon ba? Sige, inihanda kita ng tsaa. Baka hindi ka makatulog sa kaiisip sa trabaho. Inilapag nito ang tasa sa kanyang mesa at lumabas ng silid. Pero bago isara ang pinto, sumulyap itong muli. Isang sulyap na nagsasabing, nakabantay ako. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yapak nito, mabilis na nag-text si Rafael sa numero ni Mang Jess gamit ang sariling phone. Sa lumang basketball court sa Bigay San Roque. Bukas, 10 a.m. ingat. Agad niyang binura ang mensahe at ang numero sa kanyang call log. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Sinabing may site visit siya. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Nagpalit siya ng sasakyan sa opisina, gamit ang isang luma at hindi kapansin-pansing service vehicle ng kumpanya. Naroon na si Mang Jess sa basketball court, nakaupo sa isang bench, nakayuko. Tila isang ordinaryong taong nagpapahinga. Pagkakita sa kanya, tumayo ito at yumuko ng bahagya. Ang buhok nito ay puti na at ang muka ay kulubot. Ngunit ang mga mata ay matalas pa rin. Sir Rafael, bati nito. Mang Jess, salamat po sa pagpunta, sabi ni Rafael. Ano po yung sinasabi ninyo kagabi? Yung tungkol sa takot? Huminga ng malalim ang matanda. Sir, noong araw ng aksidente, pinabalik ako sa garahe, pero may naiwan akong gamit kaya bumalik ako malapit sa inyo. Nakita ko, sir, bago pa dumating ang mga pulis, may isang itim na sasakyan na pamilyar sa akin. Sasakyan ng pamilya ni Ma'am Clarice. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Sigurado po kayo? Opo, sir. At hindi lang iyon. May bumaba mula sa sasakyan. Isang lalaki. Hindi ko masyadong mamukhaan pero sigurado akong siya yung private doctor ng pamilya nila. Para kay Rafael, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang nabubuong larawan ay isang halimaw. Isang doktor? Bakit nandoon ang doktor nila? Inilabas ni Rafael ang kanyang telepono at ipinakita ang malabong litrato. Mang Jess, ito po. May ideya po ba kayo kung saan ito? Tinitigan ito ng matagal ng matanda. Umiling ito. Hindi ko masabi, sir. Masyadong malabo. Pero, yung mga bulaklak na palamuti sa poste. Tumingin ito ng mas malapitan. Ganyang klase ng palamuti. Sa Laguna ko lang madalas nakikita. Tuwing panahon ng fiesta nila. Laguna, isang probinsya, ngunit mas mabuti na yon kaysa sa wala. Mayroon na siyang lugar na sisimulan. Salamat po, Mang Jess. Napakalaking tulong po nito. Bago sila maghiwalay, may kinuha si Mang Jess mula sa kanyang bulsa. Isang luma, di-keypad na cellphone. Gamitin mo to, sir, sabi ng matanda. Para hindi ka nila matrace. Mahirap na ang panahon ngayon. Ang tiwala, parang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik. Nang gabing iyon, habang naliligo si Rafael, pumasok si Clarice sa kanilang silid. Kinuha niya ang bill ng telepono na dumating kaninang hapon. Tiningnan niya ang listahan ng mga tawag. May isang numero doon na tinawagan bago ang tawag ni Attorney Salcedo. Nang subukan niyang hanapin ang numero sa phonebook ni Rafael, wala na ito. Binura na. Kumuyom ang kamao ni Clarice. Samantala, sa loob ng banyo, binuksan ni Rafael ang bigay na telepono ni Mang Jess. May isang text message na naghihintay para sa kanya mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Huwag kang magtiwala sa asawa mo. Panganib. May kailangan lang akong tingnan na site for a new project sa Laguna. Mahal, sabi ni Rafael kay Clarice habang nag-aayos siya ng isang maliit na overnight bag. Baka isang gabi lang ako doon. Ay, ganun ba? Mag-isa ka lang? Tanong ni Clarice. Ang mga mata
ay tila naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Oo, technical visit lang naman. Mas mabilis kung ako lang, sagot ni Rafael. Pinipilit na maging normal ang lahat. Iniwan niya ang kanyang pangunahing telepono sa bedside table. Ang tanging dala niya ay ang luma at di keypad na teleponong bigay ni Mang Jess na nakatago sa ilalim ng mga damit sa kanyang bag. Sige, mag-iingat ka mahal, sabi ni Clarice, hinalikan siya sa pisngi. Ang halik ay malamig, parang isang paalala ng kanyang pagbabantay. Sa sandaling umandar na ang sasakyan palayo sa kanilang malaking bahay, nakahinga ng maluwag si Rafael. Pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa isang magandang kulungan. Ang biyahe papuntang Laguna ay mahaba. Ang bawat kilometro na lumalayo sa Maynila ay parang 1 kilometro palapit sa katotohanan. Ngunit ang Laguna ay malaki. Saan siya magsisimula? Nagsimula siya sa unang bayan na kanyang nadaanan. Ipinakita niya ang malabong litrato sa mga tindera sa palengke, sa mga nag-aabang ng daip, sa mga nagkakape sa kanto. Ang mga reaksyon ay pare-pareho. Titingnan nila ang litrato. Pagkatapos ay titingnan siya mula ulo hanggang paa. Isang dayo, isang estranghero. Pasensya na sir, hindi namin kilala. Halos lahat sila ay iiling. Mayroong pag-iingat sa kanilang mga mata. Sa maliliit na komunidad, ang lahat ay magkakakilala at ang isang dayo na nagtatanong ay isang anomalya. Nararamdaman niya ang di nakikitang pader na kanilang inilalagay. Pinoprotektahan nila ang kanilang lugar. Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Lumipas ang maghapon. Ang pag-asa ni Rafael ay unti-unting nauupos kasabay ng pagbaba ng araw. Pawis na pawis at pagod, huminto siya sa isang maliit na stall sa gilid ng kalsada para bumili ng tubig. Mukhang pagod na pagod ka, hiho, sabi ng matandang nagtitinda ng buko juice. Taga rito ka ba? Umiling si Rafael. Hindi po, may hinahanap lang po. Inabutan siya ng matanda ng isang baso ng malamig na buko juice. Heto, inumin mo muna. Libre ko na. Huwag kang mag-alala. Kung mabuti ang iyong intensyon, matatagpuan mo rin ang iyong hinahanap. Ang simpleng kabaitan ng estranghero ay nagbigay ng kaunting lakas kay Rafael. Ngumiti siya. Salamat po. Sa huling barangay na kanyang pinuntahan bago tuluyang sumuko, ipinakita niya muli ang litrato sa isang grupo ng mga ngaina na nagkukwentuhan. Isang maliit na batang lalaki ang sumilip mula sa likod ng kanyang ina at itinuro ang litrato. Mama, kamukha niya si Ate Lani. Naniga si Rafael. Sino si Lani, Totoy? Ngunit bago pa man makasagot ang bata, mabilis siyang hinila ng kanyang ina palayo. Halika na anak, uuwi na tayo. Sabi ng babae, hindi man lang tumitingin kay Rafael, ang mukha ay puno ng takot. Lani. Isang pangalan. Gabi na. Nasa loob na siya ng kotse, handa nang maghanap ng matutuluyan at aminin ang kabiguan ng araw na yon. Habang mabagal siyang nagmamaneho sa isang makitid na kalsada, isang ilaw ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na karinderya sa gilid ng daan. Ang pangalan na nakasulat sa isang piraso ng kahoy ay simple, Tahanan ni Nena. May kung anong nag-udyok sa kanya na huminto. Pagbaba niya ng sasakyan, napatingin siya sa bintana ng maliit na kainan. At doon, nakasabit sa dingding na yari sa kawayan, sa gitna ng mga palamuting papel, ay isang drawing ng bata. Isang drawing ng isang bahay, araw, at isang pamilya. At sa buhok ng batang babae sa drawing, nakatigil ang paghinga ni Rafael. Mayroong isang pamilyar na hugis, isang bagay na kinabisado na ng kanyang puso at isipan. Isang suklay na kahoy. Itinulak ni Rafael ang pinto ng karinderya. Ang amoy ng mainit na sabaw at bagong lutong adobo ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na pamilyar at nakakaginhawa. Isang amoy ng tahanan na matagal na niyang hindi naamoy.
Isang matandang babae na may mabait na muka at nakangiting mga mata ang lumingon sa kanya mula sa likod ng counter. Magandang gabi, Hiho. Maupo ka. Ano ang sayo? Ito siguro si Nena. Hindi makapagsalita si Rafael sa simula. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa drawing sa dingding. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ito. Sino po? Sino po ang gumuhit niyan? Ang nangiti sa mukha ni Aling Nena ay bahagyang nawala. Napalitan ito ng pag-iingat. Ah, iyan ba? Drawing lang ng isa sa mga apo ko. Ang sagot ay mabilis. Masyadong mabilis. Pwede ko po bang malaman kung sino? Pagpilit ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sumandal si Aling Nena sa counter. Ang kanyang postura ay naging depensibo. Pasensya na, Hiho, pero gabi na at magsasara na kami. Kung o-order ka, sige. Kung hindi, ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil. Isang maliit na batang lalaki ang tumakbo papasok mula sa likurang pinto. Humahagik-gik. Lola, nahuli ko yung tutubi. Napatigil ang bata nang makita si Rafael. At sa pagtigil niya, napatigil din ang mundo ni Rafael. Parang sinuntok ang kanyang puso. Ang mga mata ng bata, iyon ang mga mata ni Marieli. Ang hugis ng kanyang mukha, iyon ang hugis ng mukha niya noong siya ay bata pa. Isang buhay na larawan ng kanilang dalawa. Sa kanyang pagkabigla, hindi napansin ng bata ang isang natapong tubig sa sahig. Nadulas ito. Bago pa man ito bumagsak, sa isang iglap, kumilos si Rafael. Sinalo niya ang bata sa kanyang mga braso. Isang purong reaksyon, isang kilos ng isang ama. Nagkadikit ang kanilang mga balat. Ang init ng braso ng bata, ang liit ng kanyang kamay na napahawak sa damit ni Rafael. Isang koneksyon na parang kuryenteng gumapang sa buong katauhan niya. Ay, Lito! Lito! Anak! Dahan-dahan! Sigaw ni Aling Nena. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi lang para sa bata, kundi para sa sitwasyon. Itinayo ni Rafael ang bata. Hinawakan niya ito sa balikat at tinitigan ng malapitan. Okay ka lang ba? Tumango ang bata. Medyo nahihiya. Opo. Bumaling si Rafael kay Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ngayon sa isang emosyon na hindi na maikukubli. May kailangan po akong malaman. Ang batang ito, ang drawing na ito, may kinalaman po ba ito sa isang babaeng nagngangalang Marieli? Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ni Aling Nena. Isang malinaw na takot. Alam na niya, tama siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mabilis na sagot ng matanda. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag sa kanya. Kilala niyo rin po ba ang pangalang Clarice? Dagdag ni Rafael. Sa pagkakataong ito, ang takot sa mukha ni Aling Nena ay napalitan ng matinding pagkamuhi at sindak. Napaurong ito ng isang hakbang. At sa sandaling iyon, alam na ni Rafael na nasa tamang lugar siya. Mula sa kusina sa likod, isang boses na 7 taon. Nang naririnig ni Rafael sa kanyang mga panaginip ang tumawag, isang boses na akala niya ay alaala na lamang. Nay Nena, sino po yan? Lumabas si Marieli mula sa kurtina na naghihiwalay sa kusina at sa kainan. May hawak na basahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Huminto ang mundo. Huminto ang kanyang paghinga. Huminto ang kanyang puso. Buhay. Buhay siya. Ang basahan na hawak ni Marieli ay bumagsak sa sahig. Ang mga salita ay nawala. Ang oras ay tumigil. Ang tanging naroon ay ang lalaking akala niya ay parte na lamang ng isang nakaraang buhay, nakatayo sa gitna ng karinderya na naging kanlungan niya. Ang kanyang Rafael, mukhang mas matanda, may bakas ng lungkot sa mga mata, ngunit siya pa rin. Si Rafael naman parang nakakita ng isang multo. Isang napakagandang multo.
Ang bawat detalye ng mukha ni Marieli, ang kurba ng kanyang mga labi, ang hugis ng kanyang mga mata, ang maliit na nunal sa gilid ng kanyang ilong, ay nakaukit sa kanyang isipan. At ngayon, ang lahat ng yon ay nasa harap niya, totoo, at humihinga. Marieli! Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong, isang panalangin. Iyon lang ang kinailangan. Ang unang kumilos ay si Marieli. Ang takot na makita siya ay biglang natabunan ng isang alon ng pangungulila na 7 taon niyang kinimkim. Tumakbo siya, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa bata. Mabilis niyang niyakap si Lito at itinago sa kanyang likuran. Ang kilos na yon ay parang sampal kay Rafael. Ang asawa niya ay hindi yumakap sa kanya. Pinrotektahan nito ang anak nila mula sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Marieli. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at gulat. "Paano mo kami nahanap?" "Ang suklay," sabi ni Rafael. Itinuro ang drawing. "Nakita ko sa isang litrato. Hinanap kita, Marieli, araw-araw, sa loob ng 7 taon. 7. Inulit ni Marieli. Ang pait ay bakas sa kanyang boses. 7 taon kang kasama niya. Ang sakit sa mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Rafael. "Wala akong alam. Ang sabi nila, patay ka na. May puntod ka pa nga, Marieli. Isang libingan na walang laman." "Dahil kailangan kong mawala." Sigaw ni Marieli, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Para mabuhay sila. Para mabuhay ang mga anak mo. Mga anak mo." Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kusina ang 2 pang bata, 2 babae, na naalarma sa sigawan. Si Lyra, na isang maliit na kopya ni Marieli, at si Lani, ang batang may suklay, na nakatingin kay Rafael na may pagtataka. 3, hindi lang 1, 3. Napaluhod si Rafael. Ang bigat ng katotohanan, ang lalim ng kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan, ay masyadong mabigat para dalhin ng kanyang mga binti. Tinitigan niya ang 3 bata, ang 3 piraso ng kanyang puso na hindi niya alam na nabubuhay pala. Dahan-dahang hinila ni Marieli si Rafael patayo at dinala sa maliit na silid sa likod, palayo sa mga matang maaaring makakita. Sumunod si Aling Nena, isinara ang pinto ng karinderya. Sa loob, sa gitna ng mga sakong bigas at mga kahon ng delata, umagos ang lahat. Ikinuwento ni Marieli ang tungkol sa aksidente, kung paano siya tinulungan ng isang mangingisda. Ikinuwento niya ang pagbabanta ni Clarice sa ospital, ang takot na naramdaman niya para sa mga sanggol sa kanyang sinapupunan, at ang mahirap na desisyon na itago ang sarili para lamang maprotektahan sila. "Sinubukan kitang kontakin," sabi ni Marieli, humihikbi. "Inutusan ko ang pinsan ko na padalhan ka ng sulat, pero bigla na lang siyang nawala. Hindi na nagparamdam. Akala ko pinili mo na si Clarice." Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Walang sulat na dumating. "Marieli, maniwala ka sa akin. Kung nalaman ko lang, kung may pahiwatig lang." Ang mga mata nilang puno ng luha ay nagtagpo. Sa kabila ng sakit ng mga taong nawala, ang pag-ibig na nag-uugnay sa kanila ay nandoon pa rin, nag-aalab. Dahan-dahan, hinaplos ni Rafael ang kanyang pisngi. At sa gitna ng kanilang muling pagkikita, sa gitna ng kanilang pighati, tumunog ang isang telepono. Ang dikipad na teleponon sa bulsa ni Rafael. Nakatatak sa screen ang pangalan. "Clarice, nasaan ka? Bakit hindi kita makontak sa main phone mo?" Ang boses ni Clarice sa kabilang linya ay malamig at mapaghanap. At sa likuran ni Rafael, sa katahimikan ng silid, si Lani, na hindi naiintindihan ang bigat ng sitwasyon, ay biglang napaiyak. "Mama, who is he?" Ang iyak ng bata ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Nanigas si Rafael, sinulyapan niya si Marieli,
na mabilis na kinarga si Lani para patahanin ito. Isang tingin lang, nagkaintindihan na sila, panganib. Inilayo ni Rafael ang telepono sa kanyang bibig at itinapat sa dingding na kawayan, umaasang mababago nito ang tunog sa paligid. Mahal, naririnig mo ba ako? Pag-uusisa ni Clarice sa kabilang linya. Oo, mahal, sagot ni Rafael. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na. Nasa isang lugar ako na mahina ang signal. Medyo nasa liblib na parte ng Laguna. May narinig akong bata, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng hinala. Oo. Dito sa project site. May mga pamilya ng trabahador dito. Maingay nga eh. Mabilis niyang palusot. Ang kanyang utak ay gumagana ng doble kayod para makaisip ng mga dahilan. Sige na, mahal. Babalitaan na lang kita ulit mamaya. Tatawid pa ako sa isang ilog. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Clarice. Hindi niya hinintay ang mga susunod na tanong. Pagkababa ng telepono, napasandal siya sa dingding. Ang kanyang tuhod ay nanginginig. Tumingin siya kay Marieli na ngayon ay yakap-yakap ang tatlong bata. Si Aling Nena ay nakatayo sa tabi nila. Parang isang inahing manok na handang protektahan ang kanyang mga sisiw. Sa mga mata nilang lahat, nakita ni Rafael ang parehong bagay. Takot. Isang takot na 7 taon ng kasama ni Marieli. Isang takot na ngayon ay nararamdaman na rin niya. Hindi na tayo pwedeng magtago, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Nahanap na kita. Ibig sabihin, kaya ka rin niyang mahanap. Tumango si Marieli. Iyon ang kinakatakutan ko gabi-gabi. Hindi na, sabi ni Rafael. Lumapit sa kanila. Hindi na ngayon, dahil 2 na tayo. Kinuha niya ang kamay ni Marieli. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pumalag. Ang paghawak niya ay hindi lang isang pagpapakita ng pagmamahal, kundi isang pangako ng proteksyon. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Pagpapatuloy niya. Kailangan nating patunayan ang lahat ng ginawa niya, pero kailangan nating gawin yon ng matalino. Paano? Tanong ni Marieli. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Rafael. Isang bagay na hindi niya matatakasan, isang pag-amin mula mismo sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, dahan-dahang lumapit si Marieli sa isang lumang baul na kahoy sa sulok ng silid. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit ng bata at ilang mga dokumento, may isang maliit na kahon. Kinuha niya ito at inilapag sa mesa. Binuksan niya. Nasa loob nito ang lahat ng natitirang alaala niya mula sa dati niyang buhay. Isang litrato nila ni Rafael noong kasal nila, isang pares ng hikaw, at ang kanyang wedding ring na hinubad niya para itago ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan, kinuha ni Marieli ang singsing. Tumingin siya kay Rafael at sa isang kilos na puno ng kahulugan, isinuot niya itong muli sa kanyang daliri. Sama-sama tayo dito, sabi ni Marieli. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng determinasyon. Ang babaeng nagtago sa takot sa loob ng 7 taon ay nawala na. Ang nasa harap ni Rafael ngayon ay ang asawa niya, isang ina, isang mandirigma. Habang ang bagong panahong alyansa ay nabubuo sa kanilang pagitan, bumukas ang pinto ng bodega. Si Aling Nena ay humahangos, ang mukha ay namumutla. Elisa, Rafael. Sabi niya, hirap sa paghinga, yung itim na sasakyan, bumalik. At ngayon, nakaparada sa bukana ng ating baryo. Isang utos lang ang lumabas sa bibig ni Rafael. Itago niyo ang mga bata. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Kumilos agad si Marieli at Aling Nena. Dinala nila ang 3 bata sa pinakalikod na bahagi ng bahay, isang maliit na kwarto na nagsisilbing imbakan. Laro lang ito mga anak, sabi ni Marieli. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Maglalaro tayo ng taguan. Kahit anong mangyari,
Huwag kayong lalabas at huwag kayong gagawa ng ingay hanggat hindi ko sinasabi. Okay? Tumango ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit masunurin. Sumilip si Rafael sa maliit na siwang sa bintanang kawayan ng karinderya. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na naka-Amerikana. Bumaba mula sa itim na sasakyan. Hindi ito bagay sa simpleng itsura ng kanilang barangay. Mayabang ang tindig nito at ang mga mata ay malikot. Sinusuri ang bawat sulok na parang isang mangangaso. Nagsimula itong maglakad-lakad. May ipinapakita itong litrato sa kanyang telepono sa mga taong kanyang nasasalubong. Mula sa malayo, hindi makita ni Rafael kung anong litrato yon, ngunit alam niya. Siguradong isang lumang litrato ni Marieli. Ang mga taga Santa Esperanza ay tumitingin sa litrato. Pagkatapos ay umiiling. Ang iba ay nagkikibit-balikat. Ang iba ay nagtuturo sa maling direksyon. Ang buong barangay, nang walang usapan, ay nagsabuatan para protektahan ang isa sa kanila, ang kanilang Elisa. Nang walang makuha, ang lalaki ay nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ng karinderya. Humigpit ang hawak ni Rafael sa gilid ng bintana. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, ang kanilang kapitan, ang humarang dito. Magandang araw, bati ng kapitan. Ang boses ay magalang ngunit matatag. May maitutulong ba kami sa'yo? Mukhang may hinahanap ka. Isang babae at ang tatlo niyang anak. Diretsong sagot ng lalaki. Nakita raw sila dito. Tumingin ang kapitan sa paligid. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa lalaki. Maraming babae at bata dito, Ginoo. Pero sa itsura mo, mukhang hindi ka taga rito. Walang dayuhang ganyan dito. Baka naliligaw ka lang. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Naintindihan ng lalaki. Tumingin ito sa kapitan ng ilang sandali, pagkatapos ay ngumisi. Isang ngising nakakakilabot. Siguro nga, sabi nito. Salamat na lang. Tumalikod ang lalaki at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Akala niya, tapos na. Ngunit bago pumasok sa sasakyan, huminto ang lalaki. Inilabas nito ang kanyang telepono, itinaas na parang may tinitingnan lang. Ngunit ang lente ay nakatutok ng diretso sa karinderya. Isang mabilis na pag-click na hindi maririnig, ngunit nakita ni Rafael. Mayroong isang maliit na figura sa gilid ng karinderya na hindi nila napansin. Si Lani, na sumilip pala sa isa pang butas para tingnan ang laro. Naintindihan ni Rafael, isang bitag. Hindi talaga ito nagtatanong. Naghahanap lang ito ng kumpirmasyon at nakuha na niya ito. Umalis ang itim na sasakyan, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Marieli, lumabas mula sa likod. Hindi makasagot si Rafael. Tinitigan niya ang daan kung saan nawala ang sasakyan. Ang kanyang puso ay puno ng masamang kutob. At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang di-keypad na telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang kanyang anak na si Lani nakatayo sa gilid ng karinderya. Malinaw na malinaw ang kuha at sa buhok nito ang suklay na kahoy. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Kamukha siya ni Marieli, hindi ba? Nasa Laguna ako. Mag-usap tayo. Gumuho ang mundo ni Marieli, ang litrato, ang mensahe, ang pangalan ni Clarice. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan sa loob ng 7 taon ay nagkatotoo sa isang iglap. Ito na nga. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Alam na niya. Alam na niyang nandito tayo. Sindak. Iyon ang unang gumapang sa kanilang lahat. Ngunit mabilis itong pinalitan ni Rafael ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Marieli. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ito ay isang bitag. Anong gagawin natin? Tanong ni Aling Nena. Yakap-yakap ang nanginginig na si Lani. Gusto niya akong makita. Ako lang.
sabi ni Rafael, tinitingnan ang mensahe. Ibibigay ko ang gusto niya. Hindi! Mabilis na tutol ni Marieli. Delikado. Paano kung saktan ka niya? Mas delikado kung hindi ako pupunta, sagot ni Rafael. Nasa kanya ang litrato ng anak natin. Ipinapakita niyang kaya niyang lumapit. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto niya. Kailangan kong ilayo ang atensyon niya sa inyo. Alam ni Marieli na tama siya. Ngunit ang isiping haharapin ni Rafael si Clarice nang mag-isa ay parang paglunok ng mga bubog. Habang wala ako, utos ni Rafael kay Aling Nena. Isama niyo po sina Marieli at ang mga bata sa likod bahay ng kapitan. Doon muna kayo. Mas ligtas doon. Tumango ang matanda. Nagmamadali silang nag-ayos ng ilang gamit. Habang ginagawa ito, lumapit si Marieli kay Rafael. May kinuha siya mula sa kanyang maliit na taguan. Isang pamilyar na bagay para kay Rafael. Isang ekstrang butones mula sa paborito nitong polo noon. Ngunit may kakaiba dito. May maliit na butas sa gitna, halos hindi mapansin. Ano ito? Tanong ni Rafael. Isang kaibigan ang nagbigay nito sa akin noon. Para daw sa proteksyon. Paliwanag ni Marieli. Isa itong recording device. Maliit pero malinaw. Idikit mo sa ilalim ng kwelyo mo. Pindutin mo lang bago ka pumasok. Kahit anong sabihin niya, marirecord natin. Kinuha ni Rafael ang butones. Ito ay higit pa sa isang recording device. Ito ay isang simbolo ng kanilang pagiging magkakampi. Isang simbolo ng pagtitiwala. Hinawakan niya ang kamay ni Marieli. Mag-iingat ka, sabi niya. Ikaw ang mag-iingat, sagot ni Marieli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Ang lugar ng pagkikita ay isang mamahaling resort sa kabilang bayan. Isang lugar na maganda ngunit halos walang tao. Nakita ni Rafael si Clarice na nag-iisa. Nakaupo sa isang mesa na tanawang dagat. Ang itsura niya ay kalmado. Suot ang isang mamahaling bestida na para bang naghihintay lang sa isang ordinaryong date. Umupo si Rafael sa tapat niya. Hindi siya nagsalita. Surprise? Basag ni Clarice sa katahimikan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kagaling maghanap. O baka naman, sadyang tadhana lang talaga? Ano ang kailangan mo, Clarice? Diretsong tanong ni Rafael. Ikaw. Simpleng sagot nito. Ang gusto ko ay ang dapat na sa akin. Ang asawa ko. Ngumisi si Clarice at uminom mula sa kanyang wine glass. Alam mo, practical lang naman ako, Rafael. Akala ko, sapat na ang patayin siya. Pero hindi pala. Nag-iwan pa siya ng mga souvenir. 3 pa. Pero okay lang. Madali namang ayusin ang lahat. Ang walang pakundangang pag-amin ay nagpayanig sa mundo ni Rafael, ngunit hindi niya ito ipinakita. Pinindot niya ang butones sa ilalim ng kanyang kwelyo. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya. Dahil mahal kita, sabi ni Clarice na para bang iyon na ang pinakaluhikal na sagot sa mundo. At dahil may isang tao sa pamilya mo na may utang na loob sa pamilya ko, isang taong handang tumulong sa akin para siguraduhing hindi mo malalaman ang lahat. Isang kakampi sa sarili niyang pamilya? Ang revelasyon ay isa na namang suntok sa kanyang sikmura. Tapos na tayo, Clarice, sabi ni Rafael. Ang boses ay matigas na parang bato. Ilalabas ko ang lahat ng ito. Tumawa si Clarice, isang tawang walang kagalakan. Talaga? Sa tingin mo papayagan kitang gawin iyon? May pilihan ka, Rafael. Isang napakasimpleng choice. Sumandal siya. Tinitigan niya si Rafael ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay may lason. Pumili ka, Rafael. Ang buhay ng mga anak mo o ang pananatili mo sa tabi ko habang buhay. Habang ang mga salitang yon ay nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa sa bahay ng kapitan, nagring ang telepono ni Aling Nena. Isang kapitbahay ang tumawag, humihiyaw. Nena, Nena, si Lito, yung apo mo. May kumuha sa kanya habang naglalaro sa likod. Isang lalaki,
Isinakay siya sa itim na kotse. Ang balita ng pagdukot kay Lito ay hindi umabot kay Marielis sa pamamagitan ng telepono. Ito ay isang kasinungalingan, isang mapait, ngunit kinakailangang pain sa kanilang plano. Ang kapitbahay na tumingin sa mga bata habang nasa bahay ng kapitan ay si Mang Jess na dumating kanina pa. Ang lalaking dumukot kay Lito ay ang anak mismo ng kapitan. Ang itim na kotse ay hiniram mula sa isang kaibigan. Ito ang kanilang desperadong sandata laban sa isang halimaw na tulad ni Clarice. Ang tanging paraan para manalo ay ang painitin ito sa sarili niyang apoy. Ang hayaan siyang isipin na siya ang may kontrol. Samantala, sa resort, ang mga salita ni Clarice ay parang kamandag na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Rafael. Ang buhay ng kanyang mga anak, ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ng tatlong bata ay sumayaw sa kanyang isipan. Ang seryosong mukha ni Lito, ang pagiging mahinhin ni Lyra, ang matamis ng ngiti ni Lani. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Mayroong isang bagay doon na hindi pa nakikita ni Clarice dati. Isang ganap na pagkatalo. Sige, sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. Ikaw na ang panalo. Huwag mo lang sasaktan ang mga anak ko. Gagawin ko ang lahat. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Iyon na. Ang sandaling hinintay niya sa loob ng 7 taon. Ang ganap na pagsuko ni Rafael. Kinuha niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malamig. Ngunit hindi na mahalaga. Sa wakas, akin ka na. Magandang desisyon ni Mahal. Sabi niya, ang boses ay malambing na ulit. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo at ang mga batang iyon. Sila ay isang pagkakamali na kailangan lang burahin. Iyon ang huling salita. Ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Dahil sa sandaling iyon, ang mga customers sa kabilang mesa na kanina patahimik na kumakain ay biglang tumayo. Ang waiter na nag-abot ng tubig sa kanila kanina ay humakbang pasulong. Mula sa likod ng mga halaman, lumabas ang 2 pang lalaki. Sila ay mga pulis na nakasibilyan. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Binitawan niya ang kamay ni Rafael. Tumingin siya kay Rafael. Ang pagtataka at pagkakanulo ay malinaw sa kanyang mukha. Anong ibig sasabihin nito? Inilabas ni Rafael ang butones na nakakabit sa ilalim ng kanyang kwelyo. Itinaas niya ito para makita ni Clarice. Sa sandaling iyon, kumuho ang mundo ng babae. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pakiramdam ng kapangyarihan, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang pangit na katotohanan. Nabitag siya. Clarice Sandoval, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay opisyal at walang emosyon. Inaaresto ka namin para sa pag-amin sa krimen ng pagbabanta at sa iyong kinalaman sa pekeng ulat ng pagkamatay ni Mariely Reyes Gonzalez. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Clarice, sinusubukang tumayo, ngunit huli na. May isang pulis na sa bawat braso niya. Rafael, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong nagbibiro lang ako. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tumingin lang si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tapos na ang laro, Clarice. Hinila na siya ng mga pulis palayo. Habang siya ay kinakaladkad, ang kanyang pagiging sopistikada ay nawala, napalitan ng isang desperadong hayop. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na resort. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tandaan mo yan. At pagkatapos, nawala na siya. Ang tanging naiwan ay ang alingaw-ngaw ng kanyang banta at ang biglaang, nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkatalo. Ang recording mula sa butones ay naging susi. Isang malinaw at hindi maikakailang pag-amin mula mismo kay Clarice.
Sa tulong ni Mang Jess na naglakas loob na tumestigo tungkol sa kanyang nakita noong araw ng aksidente, ang kaso na 7 taon nang nakabaon ay muling binuksan. Ang balita ng pag-aresto kay Clarice Sandoval, isang kilalang socialite, ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan at news program. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang kasunod na revelasyon. Si Mariely, ang matagal nang pumanaw na asawa ni Rafael Gonzalez, ay buhay. Ang muling pagsasama ni na Rafael, Mariely, at ng kanilang 3 anak ay naging sentro ng atensyon. Sa unang pagkakataon, lumabas sila sa publiko bilang isang buong pamilya. Ang saya at luhang makikita sa kanilang mga mukha ay mas matibay pa kaysa sa anumang testimonya. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag kay Rafael. Sino ang kakampi ni Clarice sa kanyang pamilya? Ang sagot ay dumating sa isang tahimik na gabi sa kanilang pansamantalang tirahan. Dumating ang kanyang tita Elena, kapatid ng kanyang ama. Siya ang paboritong tiyahin ni Rafael, ang laging nagtatanggol sa kanya noong bata pa siya. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. "Rafael, Mariely, patawarin niyo ako," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Inamin niya ang lahat. Ang pamilya pala nila ay nalubog sa utang sa pamilya ni Clarice. Kapalit ng pagkalimot sa utang, hiningi ni Clarice ang kanyang tulong. Si Tita Elena ang nagbigay ng mga impormasyon kay Clarice tungkol sa schedule ni Mariely noon. Siya ang kumuha ng sulat na ipinadala ng pinsan ni Mariely para kay Rafael. At sa loob ng 7 taon, siya ang nagsilbing mata at tainga ni Clarice sa loob ng pamamahay. Sinisigurong hindi maghihinala si Rafael. "Ginawa ko lang yon para sa pamilya ko, para sa mga anak ko," paliwanag niya, umiiyak. Hindi makapagsalita si Rafael. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay ibang-iba. Mas malalim, mas matalim. Si Mariely ang lumapit sa matanda. Walang galit sa kanyang mukha, tanging pag-unawa at awa. "Naiintindihan po namin, tita," sabi ni Mariely. Pero ang pagtatago ng katotohanan ay may katumbas na kabayaran. Hindi sumigaw si Rafael. Hindi siya nagalit. Tumingin lang siya sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. "Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad," sabi niya. At ang mga salitang iyon, dahil sa kanilang katahimikan, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Sa kulungan, hindi pa rin sumusuko si Clarice. Ang kanyang pamilya ay kumuha ng pinakamagagaling na abogado. Ang depensa nila, si Rafael daw ay isang mapang-abusong asawa at si Mariely ay sadyang tumakas at nagtago. Sinubukan nilang siraan ang pagkatao ng mag-asawa. At bilang kanilang pangunahing ebidensya, inilabas nila ang isang sulat. Isang sulat na sinasabing isinulat mismo ni Mariely bago siya nawala. "Rafael, hindi ko na kaya. Aalis na ako. Huwag mo na akong hahanapin. Nakasaad dito." Ang sulat ay mukhang luma at ang pirma ay halos kamukhang-kamukha ng kay Mariely. Iniharap ito sa media. Sa isang iglap, ang opinyon ng publiko ay nagsimulang magbago. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang milagrosong muling pagsasama, kundi tungkol sa isang magulong relasyon. Tinitigan ni na Rafael at Mariely ang litrato ng sulat sa screen ng TV. "Isang kasinungalingan," bulong ni Mariely. "Hinding-hindi ako susulat ng ganyan." "Alam ko," sagot ni Rafael, hinawakan ang kanyang kamay. "At may paraan tayo para patunayan yan." Ang korte ay parang isang sirko, puno ng mga reporter, mga usisero, at ang bigat ng mga kamerang nakatutok sa kanila. Sa isang panig ay si Clarice, suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay maamo na parang isang martir. Sa kabilang panig ay sina Rafael at Mariely, maghahawak kamay. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa isa't isa. Ang pekeng sulat ang naging sentro ng depensa. Ipinipilit ng abogado ni Clarice na ito ang patunay
na si Marieli ay may unstable na pag-iisip at sadyang iniwan ng kanyang asawa. Mrs. Gonzales, tanong ng abogado ni Clarice kay Marieli nang ito ay nasa witness stand. Hindi ba totoo na madalas kayong mag-away ng inyong asawa noon dahil sa kanyang pagiging sobrang abala sa trabaho? Lahat ng mag-asawa ay may hindi pagkakaunawaan. Mahinahong sagot ni Marieli. Pero hindi yun sapat na dahilan para iwan ko ang lalaking pinakamamahal ko. Pero isinulat mo ang sulat na ito. Giit ng abogado. Iwinawas-siwas ang ebidensya. Hindi ako ang nagsulat niyan, matatag na sabi ni Marieli. Ang paglilitis ay tila nauuwi sa isang walang katapusang pagtatalo ng salita laban sa salita. Ngunit ang kampo ni Rafael ay may inihandang sorpresa. Tinawag nila ang kanilang susunod na testigo, si Mang Jess. At si Mang Jess ay hindi dumating ng mag-isa. May dala siyang isang maliit na logbook. Ano yan? Tanong ng abogado ni Rafael. Ito po ang logbook ko bilang driver noon. Paliwanag ni Mang Jess. Isinusulat ko po dito ang lahat ng biyahe ko, ang oras, ang petsa, at kung sino ang sakay ko. May makikita ka ba dyan na may kaugnayan sa kasong ito? Binuklat ni Mang Jess ang logbook sa isang partikular na pahina. Opo, 1 linggo matapos ang aksidente ni Ma'am Marieli. May petsa po dito. Isinugo po ako ni Ma'am Clarice. Ang utos niya, ihatid ang isang sikat na document expert o tagapeke ng sulat sa isang private office sa Makati. Narito po ang pangalan at address. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Natigilan ng abogado ni Clarice. Objection, Your Honor. Hearsay. Overruled, sabi ng hukom. Ang impormasyong yun ay sapat na para mag-issue ang korte ng isang search warrant. At sa opisina ng naturang eksperto, natagpuan nila ang mga draft ng pekeng sulat, kasama ang mga sample ng pirma ni Marieli na ibinigay ni Clarice. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang huling alas ni Clarice ay nawalan ng saysay. Nang bumalik si Marieli sa witness stand para sa kanyang huling pahayag, hindi na siya sa hukom o sa mga abogado nakatingin. Tumingin siya sa mga taong nandoon. Tumingin siya sa kamera. 7 taon po akong nawala. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng dignidad. 7 taon kong itinago ang aking mga anak. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang kasamaang palad na sinapit ko ay mangyari rin sa kanila. Pero ngayon, natutunan ko na ang pinakamalaking kalaban ng takot ay ang katotohanan. Tumayo siya. Sa labas ng korte, isang hindi inaasahang eksena ang naghihintay. Isang grupo ng mga tao mula sa Santa Esperanza na nag-arkila pa ng isang dive para lang makapunta. May dala silang mga homemade na banner. Mahal ka namin, Elisa. Katarungan para kay Marieli. Napaluha si Marieli, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Niyakap niya si Aling Nena, ang babaeng naging kanyang pangalawang ina. Niyakap niya ang kapitan. Niyakap niya ang mga taong naging kanyang pamilya. Ang hatol ay ibinaba makalipas ang ilang linggo. Guilty. Si Clarice Sandoval ay napatunayang nagkasala sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang hustisya, bagamat matagal, ay nakamit din. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, may isang package na naghihintay sa kanila sa may pintuan. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan ito ni Rafael. Sa loob, may isang lumang manika. Ang leeg nito ay bali. Ang sirang manika ay itinapon agad ni Rafael. Hindi nila ito pinag-usapan sa harap ng mga bata. Ngunit ng gabing iyon, nang ang tatlo ay mahimbing nang natutulog, ang bigat ng katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa ay halos hindi na makayanan. Ito ba ang magiging buhay natin? Basag ni Marieli sa katahimikan, ang kanyang boses ay pagod. Palaging may takot? Palaging lilingon sa ating likuran? Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag para sa kanilang dalawa. Hindi natin siya hahayaang manalo. Ang hatol sa kanya ay hindi lang ang pagkakakulong.
Ang tunay na hatol ay ang makita tayong masaya at buo. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo matatakot. Kinabukasan gumawa sila ng isang malaking desisyon. Ipinagbili nila ang malaking bahay sa Maynila, isang lugar na puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Hindi rin sila bumalik sa Santa Esperanza. Kahit gaano pa nila kamahal ang lugar, iyon ay isang simbolo ng kanilang pagtatago. Humanap sila ng isang lugar na para lang sa kanila. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na probinsya, sapat lang ang laki para sa kanilang 5. Mayroon itong isang malawak na hardin sa likod kung saan maaring magtakbuhan ang mga bata nang walang pangamba. Ang mga unang linggo ay isang proseso ng muling pag-aaral. Muling pag-aaral kung paano maging mag-asawa pagkatapos ng 7 taong pagkawalay. Muling pag-aaral kung paano maging isang ama para kay Rafael at para sa mga bata. Ang pag-aaral na mayroon na silang isang ama na kasama nila araw-araw. Isang hapon, nakita ni Marieli si Rafael sa hardin. Seryosong kausap ang 3 bata. "Bakit po si Mama lang ang kasama namin dati?" tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Umupo si Rafael sa damuhan para maging kapantay nila. Dahil ang papa ay naligaw ng napakatagal na panahon. Paliwanag niya, pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Pero si mama niyo, napakatapang niya. Inalagaan niya kayo at tinago sa isang ligtas na lugar hanggang sa mahanap ko na ang daan pabalik sa inyo. "Hindi na po kayo aalis ulit?" tanong ni Lani. Umiling si Rafael at ginulo ang buhok ng anak. "Hinding-hindi na. Dito na si Papa." Niyakap siya ng 3 bata. Mula sa bintana, pinanood sila ni Marieli. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at saya. Ang mga sugat ay nariyan pa, malalim. Ngunit ang paghilom ay nagsimula na. Isang umaga ng linggo, lumabas silang 5 sa hardin. May dala silang isang maliit na puno ng mangga. "Bawat isa sa atin maglalagay ng isang dakok na lupa," sabi ni Rafael. Isa-isang lumapit ang mga bata, kumuha ng lupa at inilagay sa hukay. Pagkatapos ay si Marieli. At sa huli, si Rafael. Magkakasama nilang tinabunan ang ugat ng puno. "Aalagaan natin ito," sabi ni Marieli sa mga anak. "Sabay-sabay nating palalakihin hanggang sa ito ay lumaki at magbunga." Nagtatawanan sila habang nagdidilig ng puno. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang bagong simula. Ngunit sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, mula sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, isang mahabang lente ng kamera ang nakatutok sa kanila. Isang mabilis na pag-click. Ang masayang sandali ay naging isang imahe na na-capture at naimbak. Ang anino ng nakaraan ay mas mahaba kaysa sa kanilang inaakala. 1 taon nang lumipas. Ang anino na sumusunod sa kanila ay natagpuan din. Isa pala itong tapat na tauhan ni Clarice na nagbabantay sa kanila sa pag-asang makahanap ng butas para makaganti. Ngunit sa tulong ng batas at ng isang komunidad na mapagmatiyag, ang huling banta na yon ay nawalan din ng saysay. Sa wakas, malaya na sila. Ang hangin sa Santa Esperanza ay puno ng tunog ng mga banda at ng amoy ng bibingka at inihaw. Fiesta. Ang buong barangay ay nagdiriwang. Ngunit para sa pamilya Gonzales, ito ay higit pa sa isang selebrasyon. Ito ay isang pagbabalik. Isang pasasalamat. Nakaupo si Marieli sa isang bangko sa labas ng tahanan ni Nena. Katabi si Aling Nena habang pinapanood ang kanilang 3 anak na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang tawanan nila ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging purong kaligayahan. Sa isang sulok sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Rafael. Sa kanyang kamay ay isang maliit na piraso ng kahoy at isang kutsilyo. Sa tabi niya, seryosong nanonood ang kanyang panganay, si Lito. "Ganyan din po ba ginawa niyo yung kay Mama?" tanong ng bata. Ngumiti si Rafael.
Oo, anak, ganitong ganito. Dahan-dahan niyang inukit ang kahoy. Hinuhubog ito para maging isang maliit na suklay, isang perpektong kopya ng orihinal. Isang simbolo na minsan ay tungkol sa pagkawala, ngunit ngayon ay tungkol na sa pagpapatuloy. Para kanino po iyan, Papa? Para sa'yo, anak, sabi ni Rafael. Iniabot ang halos tapos ng suklay sa bata. Para balang araw, may maibibigay ka sa taong pinakamamahal mo. Lumapit si Aling Nena kay Rafael. May dalang isang sobre. Ipinabibigay ng kartero kanina. Sabi nito, ang sulat ay galing sa city jail. Galing kay Clarice. Nag-alinlangan si Rafael ng ilang sandali. Tumingin siya kay Marieli na tumango sa kanya. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Binuksan niya ang sulat. Ang sulat kamay ay magulo. Malayo sa perpektong pagkakasulat ni Clarice noon, maikli lang ang nakasulat. Rafael, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Alam kong huli na. Alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Pero kung mayroon mang isang bagay na gusto kong malaman mo, iyon ay nagsisisi ako. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Clarice. Hindi sumagot si Rafael. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at ibinulsa ito. Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya si Lito na ipinapakita ang suklay kina Lira at Lani. Nakita niya si Marieli na tumatawa. Ang mukha ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng hapon. Nakita niya ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ang kanyang kapayapaan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo, isang ngangiting mapayapa, dahil ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagyakap sa kapayapaan ng kasalukuyan.